Meron ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng punto por punto. Magandang gabi mga kapuntos. Welcome naman sa ating Worldwide Catholic Bible Study. At ngayong gabing ito, hindi natin makasama si Brother Wendell Talibong dahil merong karamdaman. So, about sa ating mahal na ina, no, Our Lady of Guadalupe. At ano po ba ang kahulugan ng Guadalupe? Dahil maraming nag-aas ng intercession sa ating mahal na ina, pero hindi pa nila alam ano po ba ang kahulugan ng Guadalupe. Okay, mag-alala, pagkatapos ng ating diskusyon dito, atin yang sasagutin. Pero bago yan, atin munang i-discuss ang magandang history sa Guadalupe, Brother Jando. Would you like to read something that will not only surprise you, but change your way of thinking forever? Then read what science has discovered about the tilma of the Virgin of Guadalupe. So yung telma, yung cloth na bigla na lang napinta, no? Na-draw ang buong katawan sa mahal natin na ina. So sabi dito, it will change your way of thinking forever. So it is not only a speculation but based on science. No, scientific ito. So, ito po ay makapamangha kahit ang mga scientists ay hindi makafathom nito. Hindi makaunawa sa milagro na nangyari. Number 1, ophthalmologic studies made on the eyes of Mary detected that when the eye is exposed to light, the retina contracts, and when the light is withdrawn, it returns to a dilated state, just as happens with a living eye. So, ang mga eksperto sa mata, mga ophthalmologist, may tawag dyan? Ophthalmologist. Nakadiscovery sila sa image sa Our Lady of Guadalupe na kanyang mata ay just as happens with a living eye. So ang kanyang kapag ma-expose, Nagbabago yung nagbabago. yung retina. So parang talagang living eye, no? Ito po ay grabing even ang mga doktor ay namangha dito. So grabe talaga ang manifestation sa ating mahal na ina. Na ito po ay patunay na buhay kasama natin siya. At siya po ay very observant, very concerned sa lahat nating pangangailangan. Dahil sa kanyang mata, ang mensahe dito ay lagi siyang observant sa kanyang mga anak. Tayong lahat, kahit ang kaibayo sa pananampalataya, ay anak din sa ating mahal na ina. Dahil tunay siya na ina. Tunay na ina. Kahit pa yung anak mo ay bisyoso, no, maraming mga bisyo, pero ang tunay na ina ay tunay talaga. Hindi mababago ang kanyang pagmamahal. So ang mga doktor, yung mga ophthalmologist, nakadiscover nito, na-amaze talaga. Pati nandiyan. No, ano bang masasabi mo in relation to the discovery of the doctors? Ay, yan ay isang, ano yan, Father parang tela lang yan eh. Ginawa namin yan ng documentary dati ni Ma'am Joanna Norada, yung patungkol sa Guadalupe. Ano eh, may mga video doon na in-insert ko at mga testimony talaga ng mga scientists na hindi nila may paliwanag bakit pag naiilawan yung mata, nagbabago, parang 3D. Parang 3D, nagbabago yung yung retina. Tingnan mo yung mata ng tao kapag naiilawan, nagbabago yung laki ng retina.
may lumiliit, lumalaki, ganun, mga ganun. Eh, ano lang yan eh. Parang lang yung drawing kasi galing doon sa Telma na ni sino yung father? Diego? Juan Diego. Juan Diego o na nilagyan ng plenty of roses ni Mama Mary. Tapos ang sabi ni Mama Mary, puntahan mo yung bishop, buklatin mo yung Telma mo, pagbuklat niya, maging yung mismo si Juan Diego ay nagulantang, sabay ng pagkamangha na yung petals ng naalis na sa Telma eh ayan humugan yung yung picture na yan sa Telma. Tsaka yung mata talagang father, nagbabago yung retina. So, sa unang nang na-discoveryhan, itong unang puntos sa mga scientists, ito po ay kamangha-mangha talaga. Dahil dito, tunay ng ating mahal na ina ay laging nakatingin sa atin. No? At ito po ay sa pamagitan nito ay magbigay natin ito ng inspirasyon na ang ating mahal na ina kahit matagal na siyang patay ay gumagawa pa rin ng buhay na pagpapatuto na siya po ay laging kasama natin, laging nasa likod natin, laging nagdadasal para sa atin upang hindi tayo mawalan ng pag-asa. So, ang pangalawa na makamangha na discovery, atin mo nang babasahin, Brother Jano. Ito po. The temperature of Juan Diego's Telma, made of a material that comes from fibers of the Magi cactus, maintains a constant temperature of 98.6 degrees, the same as that of a living human body. Aba? So, grabe ang temperature sa Telma. Buhay na buhay talaga. Yes, No? Father. Para hindi siya ordinaryo na, pero from a natural material. At sabi dito, ang temperature sa Telma is 98.6 degrees. The same as that of a living human body. So kita ninyo mga kaibigan, ang inanimate object naging animate, naging buhay, at sa pamagitan nito, ito po ay nagpapahiwatig. Merong importanteng mensahe ang ating mahal na ina. Dahil ngayon po ay importanteng araw niya, na buhay siya. Totoo talaga ang sinabi ni Kristo na ang Diyos natin ay hindi Diyos sa mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Diyos sa mga buhay. Before tayo magpatuloy, no, dumating na ating mahal na kaibigan, si Brother Edgar Laugan. Yung pangatlong discovery, Brother Jando, no? Atin mo nang babasahin, Brother Jando. Opo, yung ikatlong discovery po. Ayon po rito sa ikatlong discovery, one of the doctors who analyzed the Telma placed his stethoscope. Isa sa mga doktor pala na sumusuri sa Telma, yung tela, tela to eh. Nilagay yung kanyang stethoscope sa ibabaw ng black band, yung nasa Father, yung nasa tiyan. Chen. Yung black band, kung napapansin nyo po, may tali po yung tiyan ng imahe na itim. Nilagay niya yung stethoscope niya sa ibabaw ng black band na nasa balakang ni Mama Mary. And here, may narinig siyang rhythmic beats, mga pintig, at 115 pulses per minute, the same as that of a baby in the maternal womb. May mga pa rin, mga sila na rhythmic beats na kagaya ng sanggol na nasa tiyan, nasa sinapupunan. Very, Brother Jando, very significant itong image na ito dahil December din ngayon. So, malapit nang ipanganak ang ating Panginoong Hesus Kristo. Very significant.
ang pagpakita sa ating mahal na ina. Ito po ang pagpatunay na December talaga ang buwan sa kanyang pagsilang. Dahil itong manifestation and operation sa mahal na ina ay mga one of the doctors, no, na pansin niya na buhay ang bata, no? Meron pang Parang parang yung mayroon daw rhythmic beats na parang may baby sa sinapupunan. Kasi imahe lang po ito eh. oh, Kaya parang inanimate object. Pero naging animate, no? Parang walang buhay, Brother John Doe, pero parang naging buhay. No? Kasi tinitin ako, imagine mo lang, scientist ka, silipin mo yung ibabaw, merong beat, pero isilipin mo sa ilalim. Saan nagagaling yung sources ng beat? Parang ganun ba? Namangha sila. Hindi, yan science Sobrang na, hindi mga- na may paliwanag ng science yan. So, patuloy tayo, Brother John. Okay, ito po Father, sabi po rito sa, tuloy natin sa 4, no sign of paint has been discovered on the tilma. Walang bakas ng pinta Pinta. na na-discover doon mismo sa tilma kung saan nakita itong imaheng ito. Walang bakas ng pinta. Mga kulay na gamitin sa pagpinta. No. Wala talaga. It is a natural, it is beyond natural Yes, Father. phenomena. From a distance of 3 to 4 inches from the image, one can see only the magicactus fibers of the material. The colors disappear. Scientific studies have not been able to discover the origin of the coloration, nor the way the image was painted. They cannot detect vestiges of brush strokes or any other known painting technique. NASA scientists confirm that the paint material does not belong to any known element on Earth. Aba, kakaiba to, Father. Kakaiba talaga, no? So, grabe mga kapuntos. Dito, ito po ay magbigay sa atin ng lakas na loob na ang mahal na ina pala, ang Panginoon pala ang gumagawa nito. It is not known element on earth, no? Ang mga material na ginagamit sa pagpinta, ang coloration niya is not from natural element. But it is not known element here on earth. So, ang mga mga scientist na ang sasalita patungkol dito, mga kaibigan. So, alam nyo, sa pagbasa ko nito, ako po ay lubhang namangha. No? Kung natin basahin, Brother Jando, ang Hebrew chapter 2, verse 4, ito ang nakasulat. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. So, kita ninyo mga kaibigan, itong mga milagro ba? Sabi sa magsusulat sa mga Hebro, pinatunayan din ito ng Diyos. Paano ba pinatunayan ng Diyos, Brother Jando? Sa pamamagitan ng mga tanda Mga tanda at at mga himala. ng iba't ibang Himala. at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. So, dito, sa talatang ito, ay sumusuporta ito sa mga kamangha-mangha ng mga pangyayari sa operation sa mahal natin na ina. Sapagkat ang ating pakikibakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So, i-simplify natin ang translation, Brother Jando. Punta tayo sa magandang balita.
Magandang balita po. Ito po nakasabi po sa magandang balita. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, Mga tao. Kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilibang umiiral sa sanglibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. so kita po Brother Edgar, hindi talaga tao ang ating kalaban, kundi ang mga masamang espiritu po. Yun po ang hina-highlight ni San Pablo. Paano po ninyo ipapaliwanag yung mga masamang espiritu na nandyan sa ating paligid? Para sa akin, mayroon namang mga masamang espiritu, brother, na makita sa ating mga mata. Yung mga taong siguro, yung mga taong mga chismosa, ano ba yung Tagalog sa chismosa? Chismosa eh. Chismosa, oh. So, Libakira. yung mga taong libakira, yung chismosa, sa kanila ba, mayroon na bang masasamang espiritu? So yun po ang Hindi naman tayo nakikipag-away o nakikipaglaban sa mga tao, di ba? Pero bakit ang mga tao, ang ating na kaharap, ating nakakalaban? So, saan ang espiritu na masasama? Sa kanila or ano? Nahirapan din na po. Sige. Sabi ko kanina, Ay, man. hindi tayo nakipaglaban sa tao. Oo. Dahil sa mga masamang espiritu. Ang paligid natin. Ngayon, ipaliwanag mo, ano ba talaga ang tunay? Yung mga chismosa sa paligid. Ito po, Brother. Ito ba ang mga demonyo na masama? Ang demonyo ay espiritu, wala silang laman. No? So, pwede silang magka-influence sa tao, magpapasok sa tao, sa ating mga masamang ugali, no? Maka-influensya siya sa ating masamang pag-iisip, Yes. masama na intensyon, masama na mga anong Tagalog ng emosyon, Pakiramdam. pakiramdam, at masama na gawain. Yun po ay influenced by the evil spirit. But the person who is influenced by the evil spirit are not the evil one, but they are subject to the oppression, to the obsession, or pinaka-matindi dyan is possession. Ating patuloy ang pang-apat na discovery sa mga scientists sa Thelma. So, Panglima na. Panglima na. Punta na natin sa panglima. Panglima na po tayo. Ito, Basahin mo ba rin dyan, Dong? When the material was examined under a laser ray, yung telma, in-examine pala, under sa laser, it was shown that there is no coloration on the front. Walang coloration, pero ba't may kulay? Or the back of the cloth. Hindi rin parang yung sa Bisaya ba, palangkra, hindi rin. Kasi wala rin sa back of the cloth. And that the colors hover at the distance of 3/10 of a millimeter or 1/100 of an inch over the cloth without touching it. Lumilitaw. Nakalutang ang kulay. Ang kulay. Parang parang zero gravity. Parang ganun, Father. The colors actually float. Ayun nga. Above. Parang zero gravity. Above the surface of the tilma. Isn't that amazing? Amazing. Isn't it surprising? Ating bigyan ng masigabong palakpak ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na ina. Just imagine mga kaibigan, ito po ay nangyayari lang sa simbahan. No? Dahil grabe talaga. Ako po ay kinalabutan sa pagbasa ko dito. Dahil, wow,
buhay na buhay talaga ang ating mahal na ina. Tunay na tunay ang sinabi ni Kristo, Brother Edgar, na ang Diyos natin ay hindi Diyos sa mga patay, kundi Diyos sa mga buhay. Wow, amazing. No? At lumutang pa ang mga colors niya. Nakalutang siya. Hindi nakadikit, Lapat. O hindi siya nakalapat sa tela. hindi nakalapat sa tela. Para siyang zero gravity. Walang artist na makagawa dyan. Patuloy tayo, Brother Jan. Okay, patuloy po natin basahin po yung sa ika-anim na po tayo, mga kapuntos. The rough material of the tilma has a lifespan of no more than 20 to 30 years. Several centuries ago, a replica of the image was painted. May gumaya. Painted on an identical piece of magi cloth. Parang kinopya talaga. And it disintegrated after several decades. Nasira yung kopya. Nonetheless, during the almost 500 years of the miracle, the cloth with the image of Mary remains as strong as it was on the first day. Science cannot explain why the material has not disintegrated. So, grabe mga kapuntos. So, ang lifespan lang pala sa telma, sa rock material, ay aabot lang sa 20 to 30 years. 30 years. So, meron silang ginawa na replica. No? At sabi dito na disintegrate lang several decades. No? So, mga 30 years after. Kumupas. No? Nawala, parang abo, parang napulbos. No? Nonetheless, during almost 500 years of the miracle, the cloth with the image of Mary remains as strong as it was on the first day. Science cannot explain why the material has not disintegrated. So until now, Until now po. mga kaibigan, hindi pa na-disintegrate ito. So amazing talaga. Yung original na image, Father, na saan na ba yun? Nandiyan pa. Sa sa... Hanggang yan, sa Mexico. In the year 1791, muriatic acid accidentally spilled on the upper right side of the tilma. During the period of 30 days, without any special treatment, the affected fabric reconstituted itself miraculously. Just imagine mga kaibigan, no? In the year 1791, ang merong muriatic acid na accidentally, no? Na spilled on the upper right side of the telma. Ang milagro dito, ito po ang nadiskubrihan sa mga tao during the period of 30 days dahil na destroy yung portion, merong portion na damage sa telma. Pero ang namanghaan nila ito, during the period of 30 days without any special treatment, the affected fabric reconstituted itself miraculously. So, why intervention ang ginagawa? Bumalik ng kusa ang mga na-damage na portion sa telma. Grabe talaga. So, patuloy, Brother John. Okay, tuloy po natin. Dahil isang oras na tayo, malapit. Ating bigyan ng pansin ang ating mga participant na mag-interact. Sabi ko rito, the stars that appear on the mantle of Mary reflect the exact configuration and positions that could be seen in the sky of Mexico on the day the miracle happened. So, grabe, no? Yung possession sa star, no? Yun pala ang nasa cloth, nasa suot ni Mama Mary. Dahil maraming mga star, no? Balikan mo, Brother John. Okay. The stars that appear at the mantle of Mary reflect the exact configuration and possession. So,
So, yung nasa damit ni Mama Mary, yung mga stars dito, Brother Inga, Ito Father. nasa kanyang damit, yun po talaga ang exact na possession sa mga stars during sa apparition niya, no? Yung balik mo, Brother Jan, no? That could be seen in the sky of Mexico on the day the miracle happened. Grabe talaga mga kaibigan. So, No? parang sa lamig Mga archaeologists na, no? Ang nagpapatunay, mga astrologists na, no? Mga astrologists na nagpapatunay dito. Patuloy, Brother Jan. No? Okay, ito po sinasabi po dito. So ito na. On the right side of the Virgin's mantle, the southern constellations are indicated. At the top are 4 stars that form part of the Orpheus constellation. Below it to the left, one finds Libra, and to its right, at what seems an arrow point, is the beginning of Scorpio. In the middle are the constellations of Lupus, and to its left, an end point of Hydra. Further down, one can clearly see the Southern Cross. Above it appears the slightly inclined square of the Centaurus constellation. Kita nyo, mga kapuntos, binahagi dito na ang mga possession sa mga between ay yan din ang nakaposisyon sa damit sa ating mahal na ina. Sa araw kung saan siya gawa ng apparition. So, ang tindi talaga. No? Patuloy, Brother Jan. No? Okay. On the left side of the Virgin's mantle, one sees the northern constellations. So, patuloy na lang, Brother Jan. No? At her shoulder, a fragment of the stars of the Herdsman constellation. Below it and to the left is the Great Bear, to its right, and Berenice's hair. Below it, hunting dogs, and to its left, the Thuban, which is the brightest star of the Draco constellation. Below the 2 parallel stars which still form part of the Big Bear. One finds stars from another pair of constellations, the Auriga, and at the bottom 3 stars of Taurus. Thus, in their totality and proper places, the 46 most brilliant stars that can be seen in the horizon of the Valley of Mexico are identified. So, 46 brilliant stars, no? Are identified by the apparition of Mama Mary, Our Lady of Guadalupe. Patuloy, Brother Jan. Okay, number 9. In the year 1921, a man concealed a high-power bomb in a flower arrangement and placed it at the feet of the tilma. The explosion destroyed everything around it, except for the tilma, which remained intact. Just imagine, Brother Jan, mga kaibigan, no? High-powered bomb na ito. High-powered bomb na po yan. Inilagay ito sa ilalim sa flower arrangement sa Telma, no? Sabi dito, the explosion destroyed everything around it. Dahil high-powered bomb sa 1921. Ang busayap nga pala. No? Abu Sayyaf. So, yun po ang mga gagawa nito, except for the Telma which remained intact. Just imagine, under the foot of the Telma, ang Telma lang ang nanatiling buong-buo na remain intact. The rest were destroyed. Just imagine. Ito po ay patunay na ang Diyos talaga ay gumagawa ng proteksyon sa kanyang mahal na ina. No? At sino po ba ang laging nagdepensa sa mahal na ina ng ating Panginoong Jesucristo? Walang iba po. Yung mga lahi sa babae. Dalawa lang ang lahi. Lahi sa ahas at lahi sa babae. So, atin mo nang ipatuloy, Brother Jando, dahil maraming magtatanong ngayon, ating mga kaibigan na nakahintay at nakamonitor natin at nanonood. So, patuloy, Brother Jando. Ito po, tuloy po natin sa number 10. Ayan.
Scientists discovered that the eyes of Mary have the three refractive characteristics of a human eye. So, grabe, no? So, mga scientist na ngayon, nakadiscovery, no? Hindi lang isang scientist, plural ito, discovered that the eyes of Mary have the three refractive characteristics of a human eye. Kapag ako nandito, nasa harapan ko kayong dalawa, so, ang nakita ko dito sa isang mata ko ay kayong dalawa. At ang nakita ko rin dito sa isang mata ko, kayo rin dalawa Yes. nakaupo. No? Mm. So, yan po ang na-discover sa mga scientists. So, hindi yan maipinta sa loob ng mata. Walang scientist, walang artist na makagawa dyan. Na pati ang nakita niya ay nasa loob ng kanyang mata. Yung, halimbawa, ito yung ano, tapos sisilip ka, titignan mo, tadaka ka, teka, ba't ako nasali dyan? Oh, yan, parang ganun po ka, So, nakikita doon Mm. ang buong pangyayari. Nakita doon sa mga mata, sa mahal na ina, si San Juan Diego, na inilatag na yung telma. At nangahulog ang mga rosas, ang mga bulaklak. At nandyan ang obispo, nandyan ang assistant sa obispo, yun po ang nasa mata ni Mama Mary. Grabe, no? Sabi nila, it is a characteristics of a human eye. Just imagine, no? Buhay na buhay talaga ang imahin na ito. No? So, ito po ay pinaka makapamangha na balita. So, sa katanungan, Brother Edgar, ano po ba ang kahulugan ng Guadalupe? Ang kahulugan pala sa Guadalupe is crushing the head of the serpent. Tagalog, Brother Jando. Ang pagtapak pagtapak Sa pagwasak o pagtapak or pagwasak sa parang ano eh. ulo. Kasi tapak na may halong wasak yun eh. So, kasi Ulo? pagwasak sa ulo ng Ahas. ahas. O, yun. So, ito po ay patunay na siya talaga ang babae sa Genesis chapter 3 verse 15, Brother Jando, at yung unang babasahin. Okay, basahin po Yun natin. po ang kahulugan sa Guadalupe, crushing the head of the serpent. At hindi po yun lugar. Sino po ba ang sinabihan sa mahal na Birhen na ay ang Guadalupe? So ating unang mabasahin, Brother Jando, ang Genesis chapter 3 verse 15. Ito po ang kahulugan sa Guadalupe. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So kita ninyo mga kaibigan, parang hindi klaro, Brother Jando, hindi malinaw. So palakihin mo yung font size. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya sa babae, ang dudurog sa iyong ulo. So itong babaeng ito ay hindi na si Eva. Kung i-reverse mo ang Eva, anong mababasa? Ave. Ave. Meron tayong, siya po ang New Age, si Maria po. Lagi natin na-address si Maria na Ave Maria, Gratia Plena. Ito ang tinatawag sa ating simbahan, Father, na Fruto Evangelio. So, Fruto Evangelio. Ano bang kahulugan ng Yung Fruto Evangelio? pinakaunang ebanghelyo na nangyari. So, yun po ay promise, no? Promise. Sa Diyos Ama para sa ating lahat. Na merong isang babae dahil ang unang babae ay na-tempt na ni Satanas at napapabagsak tayo dahil ni Eva. Pero naligtas din tayo dahil ni Ave. Yes. Siya po si Mama Mary. Wow. At itong babaeng ito, ang kanyang binhi, binhi ang tatapak sa ulo sa bitin.
sa ahas. Yun pala ang kahulugan sa Guadalupe. Hindi yan lugar. Ang kahulugan sa Guadalupe, ang tatapak sa ulo, ang wawasak sa ulo sa bitin. Mm. So, sino ba yung wawasak mother sa ulo ng bitin? Yung babae, yung si Jesus Christ? So, si Jesus Christ. No? Yung imahe natin ay si Mama Mary may yung tatapak sa bitin. No. So, sa pamagitan din sa kanyang yes, no, naging naisilang ang ating Panginoon. So, the instrumental cause of realizing the plan of God is through the yes of Mary. So, malaking tulong yun, Brother Indian. The fiat of Mama Mary. Yes. Sabi ni Mama Mary, Tama. Mama Mary, ako lang ay is a lowly servant of God. Sana po matupad yung mga salita mo na sinasabi sa akin. Mm. So, kung hindi pa nag-yes si Mary, maisilang ba ang bingho? Natatapak sa ulo ni Satanas? Hindi po. So, si Mary ang dahilan na dahil sa kanya natapakan ang ulo Yan ni na. Satanas. Kaya nga sa ating exorcism, maraming pagkakataon dahil pinagbabawalan tayo na ipakita. No? Maraming pagkakataon, yung pumasok na si Lucifer sa isang nasaniban, sabi niya, huwag niyo po ilapit ang image ni Mary. Galit na galit siya. Huwag niyo yung ilapit na dito sa... Oo. Kasi sa baba ng kumbento, Hmm. wala ka ron eh. May lakad ka nun. May dumating na babae na sabi, sinabihan daw. Nang nailapit siya kay doon sa imahe Sacred image. ng Sacred Image ng Mama Mary, nagsisigaw siya at nagpupumiglas na ilayo niyo ako sa revoltong yan, ilayo niyo ako sa revoltong yan. Yun, doon ang babae yun eh. So, see, the sacred image, kahit ang sacred image lang sa ating mahal na ina. At one time, sinabi ko sa demonyo, in the name of Jesus of Nazareth, tell me the whole truth. Dahil dodoble ang kanilang takot kapag makarinig sila in the name of Jesus of Nazareth. Doble talaga ang takot ng mga demonyo. At sabi ko, is Mary? Does Mary present here? Yes. No. Aalis na kami. Nandito na ang babae. Nandito na ang babae. Kaya nga, si Kristo, mag-address sa kanyang ina, babae. No? Babae. No? Hindi pa panahon. No? At ang address niya kay Saint John, yung disipulo niya, sa John chapter 20, verse 26 to 27, atin mo nang babasahin ko dyan. Ano yan, Father? Sa John? Chapter 19, 26 to 27. John 19, 26 to 27. Ito po ang mababasa po natin. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak. At sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. So, klaro, no? Sinabi dito mga kaibigan, anak, nandito ang iyong ina. At sabi niya sa kanyang ina, babae, nandito ang iyong anak. So, para po ma-reconcile, no? Naglayo ba? Siya po ang katuparan sa hula sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang walang iba ang ating mahal na ina. So, God bless mga kaibigan at salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay. Fight Maria, that accept thee with a humble heart.
Mabuti na lang merong punto por punto para Katoliko ay hindi na matunto. Kung ang topic na'y tungkol sa purgatorio, kukutyain nilang mga Katoliko. Kung may tanong kayo, huwag doon kay Soriano, dito lang kayo kay Father Gitgano para maliwanagan tungkol sa ating simbahan. Walang-wala na tayong pag-alinlangan, punta na tayo sa simbahan.